Isang magandang Sabado. yon sa iyo, Admiral, at sa ating mga kamarino na nakatutok sa atin ngayong araw na ito. Kamusta ka naman, Admiral? Eto, bago ko sagutin, isang magandang umaga din sa iyo, aking marikit na partner. At siyempre sa inyo rin mga kamarino. Marikit din sila. Marikit. At gwapo rin sila. Ayan. Sige. Kamusta ang araw ng isang Admiral? Ay, Pagkising mo sa umaga, katulad ba ng mga kadete? Halika, jogging tayo, jogging. Ganun ba yun? Pag-admiral hindi. Pag-admiral, hindi na nagja-jogging. Hindi nagja-jogging. Oo. Nagte-treadmill na. So, anong ginagawa ni Admiral tuwing umaga? Eh kasi umaga pala, nasa office na ako, kaya ganoon. Kaya pagising sa umaga, siyempre relax na konti, warm up, pagkatapos nun, kape, sakay na, office na. So, And nasa then, office ako the before whole 8. day, you're doing a lot of... At saka nagmi-meeting sa Admiral, ang daming Zoom, ang daming pupunta dito, pupunta ng Maynila, pupunta ng Intramuros, tapos babalik ng Bataan. Alam niyo, yung pumupunta po sa MAP, ito yung mga sponsor. Diba? Siya ang kumukuha ng kadete. Okay. Gusto niya malaman kung nangyayari sa kadete niya. Oo, tama. Pagdating naman dito, Vice President po tayo ng Union, dito naman, pirma naman ng mga cheque. Tingnan ko yung kalyo sa kamay mo. May kalyo. Kalyo na. Kalyo, puro pirma ng pirma. Pero Kasi sa mga Provident Fund ng atin ng mga miyembro. Yes, Provident Fund nila kayo yun. naman pala yan. Okay lang yan, kanila daw Kaya yan. maaga akong gumising. Galingan mo daw yan, ha? Dahil kaperahan yan eh. Oo. Oh, diba? Anong quote for the day? Sige, balik tayo sa quote. Balik tayo sa quote for today. Galing po ito kay Dan Brown. Okay. Dan Brown is an American author. And I quote, "Everything is possible. The impossible just takes longer." So, ang ibig sabihin po nito, lahat naman kayang gawin. Magpursige lang. Diba? Ngayon, kung may mga sinasabing impossible, konti pa, magagawa mo rin yan. Correct. Kasi yung impossible, nasa ulo lang. Correct, that's very true. And of course, nothing is impossible with God. Yes. Oh, pero ngayon, Admiral, ha? May tatanong ako sa'yo kasi exciting tong feature natin ngayong umagang ito. Eh. May dumating na mga Japanese na seafarer ba yun? Hindi. Ano Estudyante, sila? Estudyante. Taking up maritime courses sa Japan. Kasi naging practice na natin to na we have a cross-cultural relationship with Japanese students. Exciting to at panoorin niyo po yung mga kaganapan na mangyayari dyan. At hindi lang yan, Admiral. Ito nakakatuwa. Wiper oiler daw siya sa barko. Nagti-TikTok yan. Yung oiler wiper, hindi sabihin nagpupunas. Hindi lang yun ang ginagawa nun, ha? Hindi. Tatanggal po yan ng makina, ng mga parts. Yan po napapagutusan. Hihimayin natin ano ang ginagawa ng oiler wiper sa loob ng barko. Di ba? Interesting yan. Kaya dyan lamang po kayo, ha? Dahil kami ay nandito lang at sisimulan na natin ang ating programa. Ito pa rin ang The First And the longest running television program para lang po sa inyo, mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang samahan ng Pilipinas at Japan ay mas pinagtibay ng patuloy nitong pagtutulungan. Tanda ng magandang samahan na ito ay ang ikatlong taon na pagsasagawa ng Cultural Exchange Program ng MAAP, katuwang ang JSU, AMUSUP, Marina, IMAJ, Japanese Embassy, National Institute of Technology, PCG at PJMCC. Ipinagdiwang ang disembarkation ceremony na nagtatakda sa pagtatapos ng isa na namang matagumpay na cultural exchange program sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pinangunahan ni Department of Shipboard Training Director Chief Engineer Cleto Del Rosario ang pagsisimula ng seremonya. Bilang pagkilala sa halaga ng seremonyang ito, ibinahagi ni Vice Admiral Eduardo Maar Santos ang esensya ng pagsasagawa ng cultural exchange program sa loob ng training ship Kapitan Gregorio Oca. This is the Kapitan Gregorio Oca. This is a dedicated
training ship. The design is a fishery training ship from Japan. This is certified by NK Japan, and it was built by the Miho shipyard in Japan in 2018. It was turned over to the Philippines to MAAP on January 2019. So the ship is now with us for the last 7 years. Today we're doing the closing ceremony of the third program for the cultural exchange program with Japan. We have sent our cadets to Japan, and now we received the 30 cadets from the National Institute of Technology. They're actually coming from the 5 maritime colleges in Japan: Toyama, Yuge, Hiroshima, and Oshima. Bilang pagbabalik tanaw sa nagdaang programa, piling student leaders mula sa dalawang akademya ang nagbigay ng kani-kanilang testimonya. Si John Carlo Alam, bilang kinatawan ng MAAP cadets, ay nagbahagi ng positibong epekto ng cultural exchange para sa cadets. And this year, for the third cross-cultural program, more than learning facts or traditions as I thought it was before the start of the program, was also a deeper understanding of each other, a connection. Over the past 5 days, we lived together at sea, sharing conversations, laughter, and new experiences. Even with language barriers, we found ways to understand each other, and in doing so, we built bridges between our cultures. Despite the differences, difficulties in language, culture, and daily life, me and my classmates discovered something deeper, that respect transcends words, that our love for the sea is the same, and that our curiosity about the horizons ahead of us unites us. Bilang kinatawan naman ng mga kadete ng National Institute of Technology, nagbigay ng testimonya si David Popov sa kanyang mga karanasan sa loob ng programa. I was able to make great friends in this training. I'm especially grateful to my body. During the practice of the navigation course, I was taught various things by bodying. I was able to depend the basic content I learned in the first year into more detailed, applied, and practical content. Sa huling mga bahagi ng seremonya, nagbigay ng special address si Dr. Conrado Oka, presidente ng AMUSUP, bilang pagkilala sa ugnayan ng Pilipinas at Japan sa industriya ng maritima. The Philippines and Japan work closely in the maritime industry. We trust each other. We work together on ships around the world. This trust begins with understanding each other's culture. That is why this program is very important. To our Filipino cadets, you are a part of a modern and fast-changing world. You are skilled and confident. But always remember that your success at sea depends not only on knowledge and skill, it also depends on how you respect and understand others. To our Japanese cadets, thank you for sharing your culture and values with us. And I hope you share also your food. You all have shown discipline, respect, and teamwork. These are qualities we admire and hope to follow. Nagpahayag din ng mensahe para sa mga kadete si Mr. Hiroshi Saito, Secretary of General Affairs ng Japan Seamen's Union. During this learning opportunity, although the time was short, I believe that living and training together on board with the MAAP students has allowed you to gain a deeper understanding of Filipino culture and perspectives. I sincerely hope that in the future, when you serve on board vessels of the Japanese merchant fleet, you will fully demonstrate the advanced knowledge and skills that you have acquired at MAAP. Nag-iwan naman ng dalawang aral si Captain Kiyotaka Aya, ang chairman ng IMAJ para sa mga kadete. To conclude this program, there are two things I would like to keep in mind. First one, it's often said, when you are in trouble, go back to the basics. This is why it's important throughout to reinstill those basics, both in your mind and in your body. So you always have a strong foundation, go back to.
Sa pagtatapos ng seremonya, may pabaon na presentasyon ang MAAP bilang tanda ng kanilang karanasan, aral at masasayang alaala sa Cross-Cultural Exchange 2026 sa Kapitan Gregorio Oca. Sa aming pagbabalik, alamin ang kwentong marino ng isang wiper oiler on board dito lang sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines.
Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil Amosup cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang bawat posisyon sa barko ay may mabigat na gampanin para mapanatiling ligtas ang buong crew, maihatid ng maayos ang bitbit na cargoes at para sa maayos na paglalayag papunta sa destinasyon. Pinakamataas man o mababang posisyon, bida ang husay ng Pilipinong marino. Kaya naman kilalanin natin si Joshua, isang wiper at oiler on board. My name is Joshua M. Delfino. For 9 years sailing on the ship. Tapos nasa cruise ship po ako ngayon. Then mostly ang contract ko sa cruise ship is 10 months. Bilang rating sa engine room, si Joshua ay isang wiper at oiler sa magkaibang barko. So ngayon, kasi galing ako sa previous vessel ko na oiler. So pag nilipat ka po sa passenger, which is bago yung barko po, so one down rank po ako, which is now, bumalik po ako sa wiper from oiler. Kahit na entry-level position ng wiper sa engine room ng isang barko, malaki ang kontribusyon nito sa pang-araw-araw na operasyon sa isang paglalayag. So ang duties and responsibilities ng wiper po is, ikaw po yung pinaka-flexible sa buong engine room, no? Kasi lahat sa'yo yung utos from the first engineer to second engineer. Then also we have mechanics. Yung mga mechanic po namin, which is andyan po yung, kung sa ibang ship po, which is Peter po siya. So kung ano pong utos ni first engineer, i-rely niya po sa aming chief mechanic. So yung chief mechanic yung magdi-distribute ng job order sa amin po. So mostly kadalasan sa wiper, nagmamap talaga at saka basura, at saka yung lahat ng paligid sa engine room, which is almost cleanliness din. Nasa amin po lahat sa wiper. Before yung first contract ko, which is kami yung taga-assist kapag may backlash ng makina. So kami yung taga-arrange ng tools, nagbibigay ng tools, which is then after gumagawa sa makina, kami din yung naglilinis after. Napakalaking sa responsibilidad namin sa engine room kasi kami yung pinaka-flexible po sa engine room. Lahat po, dapat knowledgeable ka po talaga after mo mag-college, which is ma-adapt mo yung pinag-aralan mo through your school after din on board. So, technical always lahat, pagdating sa then dapat sharp yung mind mo always kasi dapat zero yung accident talaga doon. Maraming kinakaharap na hadlang ang pagpapaandar ng barko. Maaaring sa navigation, cargoes o sa engine. Para sa wipers, ito ang kadalasan nilang hinaharap na problema. Marami po tayong difficulties, Sometimes we have lack of sleep. Sometimes kasi may mga emergency na hindi nakala natin, habang tayo ay tulog tayo, then may emergency sa engine room na kailangan natin. So kailangan talaga natin puntahan, kasi yan yung duties and responsibilities natin. Mga trouble po sa tulad niyan, naka-underway yung barko, yung trouble sa makina, which is mga leaking, kadalasan ganyan. Then minsan yung kailangan ng tao doon. Mostly talaga ang pinakamahirap yung leaking talaga, every time na hindi mo ma-rectify kaagad yung mga leaking, nakapakahirap talaga pagdating sa makina. Dahil may kanya-kanyang gampanin ang bawat posisyon at rank sa barko, ito ang skills na dapat taglayin ng isang wiper. Knowledgeable ka talaga sa welding, kung wiper ka, tapos throughout naman sa college, itinuturo naman din sa amin kasi yung mga skills. So, from college to barko na talaga, doon na namin ma-pop up yung mga skills na tinuturo from school, which is
mabubroad kami sa pag-welding, using a lathe machine, at saka yung knowing about the electricals, no? So, dapat flexible ka talaga about pagdating mo sa engine. At dahil hindi lamang sa paggalaw ng kamay na susukat ang husay sa trabaho, ito ang mindset na para kay Joshua ay dapat isabuhay ng isang wiper. So, ayan yung pinakamahirap, no, sa posisyon namin kasi minsan marami kaming amo. So, minsan dapat yun yung inaano ko talaga, yung initiative, tsaka more on flexible ka talaga sa barko. Kasi napakahirap sa barko kapag ikaw yung pinaka-lower rank, ang dami mong amo, ano. So minsan hinihiram ka ng dito sa officer namin na hindi pa namin natapos yung trabaho namin. Kaya minsan nami-miscommunication, mami. Sumasampa rin si Joshua sa barko bilang isang oiler. Ito naman ang kanilang ginagampanan sa barko. Kadalasan talaga, mostly, ikaw yung lahat ng mga parameter, check yung sounding, all tanks. Parang ikaw yung naglilid sa lahat ng work sa engine, no? Tapos, tawag nito. Yung naman, may job order din kasi kami. Every sa barko, may responsibility kami na binibigay ni segundo dati, which is yung level ng mga mga machinery na may mga oil. Dapat check namin yun always kasi pag hindi nasasakto yung level ng mga oil kasi may tendency na mag-overheat yung makina kasi tulong-tulong din kami pag tulong sa mga engineers pag kinukuha nila kami. Tunay ngang backbone ng shipboard operations ang ating mga kamarinong ratings dahil sila ang pang-araw-araw na katuwang ng officers on board. Anumang posisyon, ang bawat marino ay isang pangkat sa bawat paglalayag. News updates mula sa bagong proyekto ng Marina at sa Pag-ibig Fund. Sa pagbabalik yan ng Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Fun and exciting. Summer fun starts here at SM Supermalls. Run, rally, refresh, and show off your summer style with summer runs, pickleball mania, cold treats, and hot weather fits. Only at your most loved SM malls, your ultimate summer playground. Make every summer day a play day with SM Supermalls. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ayon sa Pag-ibig Fund, mapapanatili ang 3% subsidized rate para sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa kabila man ng pagkaantala ng global oil industry buhat ng krisis sa Middle East. Sa ilalim ng programa, ang mga first-time homebuyer na kumikita ng hindi tataas sa 47,856 kada buwan sa NCR at hindi tataas sa 34,686 sa labas ng NCR, qualified sila para sa subsidized 3% rate para sa unang taon ng kanilang loan. Qualified din ang OFWs, anuman ang kanilang income. Sa ilalim naman ng Pag-ibig Fund Early Bird Promo, para sa unang 30,000 qualified borrowers, maa-apply ang 3% rate sa unang 10 taon ng kanilang housing loan. Ang loan na ito ay maaaring gamitin para sa socialized house and lot na aabot sa halagang 950,000 pesos at condominium units sa halagang 1.8 million pesos. Para sa monthly amortization ng loan, aabot ito ng 4,005 pesos para sa house and lot unit na may halagang 950,000 pesos, samantalang 7,589 pesos naman para sa condominium unit sa halagang 1.8 million pesos. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilen C. Acosta, ang pagpapanatili ng subsidized 3% rate para sa 4PH ay naaayon sa pagsasakatuparan ng housing agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod pa rito, nagsagawa rin ng regional housing fairs ang ahensya sa Central Luzon.
Inaasahan namang sa susunod na mga linggo, magsasagawa rin ng housing fair sa South Luzon, Visayas, Mindanao at sa National Capital Region. Layunin nitong lalo pang padaliin ang pagkuha ng bahay kung saan makikita ang mga available housing units, partner developers at Pag-ibig Fund financing support. Naglabas ng panibago at mas pinadaling issuance at reissuance of Domestic Certificate of Competency or DCOC guidelines ang Marina sa ilalim ng Memorandum Circular No. MD 2026-02 na naglalayong pataasin ang bilang ng mga kwalipikadong Filipino officers sa mga barkong na naglalayag sa Philippine waters na siyang magpapalakas sa domestic maritime workforce ng bansa. Para sa mga major patron at Marine Diesel Mechanic 2 license holders, maaari nilang i-upgrade ang kanilang lisensya matapos nilang kumuha ng additional trainings at sea service requirements. Minabuti rin ng ahensya na tanggalin ang paulit-ulit na documentary requirements para sa mas pinadali na certification process. Kaakibat nito ay ang pagbibigay ng Marina ng libreng training para sa BC-1 at Motorman applicants. May 5 taong validity ang DCOC at para naman sa existing certificates sa ilalim ng mga naunang regulasyon, mananatili itong valid hanggang sa nakatakdang expiration date nito. Binigyang diin naman ng Marina na walang pagbabago sa applicable fees sa pagkuha ng DCOC. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Fun and exciting! Summer fun starts here at SM Supermalls. Run, rally, refresh, and show off your summer style with summer runs, pickleball mania, cool treats, and hot weather fits. Only at your most loved SM Malls, your ultimate summer playground. Make every summer day a play day with SM Supermalls. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Admiral, ang kikisig ng mga bagets, ha? Ilang taon na ba yung mga students na yan? 19, 20, gano'n. Kasi college yan. Ang bata, ang babata nila, di ba? Tapos di ba ang cute-cute tingnan pagka nakaputi silang lahat, di ba? Tapos ang gagalang nila ganyan, hindi kaya nagkakauntugan yung mga ganyan pagkagaling. Lalo na sa maliit na barko. Maliit na uuntugan. Napaka magalang ng mga Hapon, di ba? Ayan ha, nakita nyo, talagang parang exchange students. Sila dito, ito naman doon. At syempre, hindi pa huhuli ang ating partner sa kanyang mga mensaheng sinabi at ang presidente ng AMUSUC na si Doc Conrad Oca sa pag-welcome sa kanilang lahat. Di ba? At syempre, now you know anong ibig sabihin ng oiler wiper. At lahat ng impormasyon din patungkol pa rin sa mga kaganapan dito sa ating mundo ng maritima. Hanggang dito na lang muna tayo, Admiral. Siyempre, pero mga kamarino, tutok lang kayo dito. Every Saturday po yan, 8 to 8:30 in the morning sa PTV4. Kung nais nyo balikan ng mga dating episodes, andyan lang po yung aking channel na ang pangalan ay MY Channel. Bakit na? Tama naman, aking channel kasi my. Yun. Ayan. Sige. My channel. Kanya diba? pala yun. Sa akin po yun. Mariyaw Channel. Tandaan niyo yan. Dahil lahat po ng mga episodes natin nandyan, ha? So, pwede niyong balik-balikan. Huwag na po kayong tumingin ng iba pang mga TikTok at YouTube. Dito na lang sa atin dahil matututo pa kayo, matatawa pa kayo, mai-inspire pa kayo, at marami pa kayo malalaman tungkol sa mga kaganapan dito sa maritime industry. Di ba? Oo, Mari. At saka siyempre, mga kamarino, i-like at follow nyo ang ating Facebook page na Yan ang Marino upang makuha po niyo yung mga updates tungkol sa programa. Yan. So, bye-bye muna. But for now, Anchors away. bye everyone. Bye-bye.